Tumawag ang matalik kong kaibigan sa kalagitnaan ng gabi. Sinabing nakita niya raw ang asawa ko na may kayakap na ibang babae sa isang bar. Tiningnan ko ang kamera at nakitang gising pa siya at nagtatrabaho sa opisina niya. Kaya't mahinahon kong sinabi, ibigay mo sa akin ang address. Halos alauna na ng madaling araw. Walang tigil ang pag-vibrate ng telepono sa bedside table. Nagumising sa akin mula sa mababaw na pagkakatulog. Sa labas ng salaming bintana, nagniningning pa rin ang mga ilaw ng Metro Manila na tila mahahabang guhit. Napakatahimik ng aming mansyon, kaya't naririnig ko ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan. Ang pangalan sa screen ay si Katrina, ang best friend ko mula pa noong kolehiyo. Pagkasagot ko pa lang, narinig ko na ang kanyang hinihingal na paghinga, kasabay ng malakas na tugtugan sa kabilang linya. Althea. Nasaan ka? Nasa bahay. Anong problema? Nanahimik si Katrina ng ilang segundo bago humagulgol. Makinig ka ng mabuti. Nandito ako sa Paradiso Bar, malapit sa Bonifacio High Street. Nakita ko si Rico, natigilan ang kamay ko. Ang asawa ko. Oo. May kayakap siyang ibang babae. Hindi ako maaaring magkamali. Suot pa niya. Yung relong regalo mo, noong 10th anniversary ninyo. Kung ibang asawa siguro. Baka nagpanik na sa narinig. Pero hindi ako umiyak. At hindi ko rin tinanong kung sino ang babaeng iyon. Bumangon ako. Binuksan ang tablet at inaccess ang aming home camera system. Madilim ang sala, walang tao sa pasilyo ng ikalawang palapag, at nakakandado pa rin ang pangunahing pinto. Sa kamera naman ng kanyang opisina, nakita kong si Rico ay nakaupo sa harap ng computer. Suot ang kanyang kulay abong pajama, isang kamay sa kanyang noo, habang ang isa ay ginagalaw ang mouse sa ibabaw ng isang blueprint. Althea, nakikinig ka pa ba? Oo. Nakikinig ako. Huwag mong sabihing hindi ka naniniwala sa akin. Nakikita ko siya ngayon mismo, sa harapan ko. Pinalaki ko ang imahe. Bahagyang tumagilid si Rico. Binuklat ang isang papel at nagpatuloy sa pag-type. Mula sa aming kwarto hanggang sa kanyang opisina ay isang pasilyo lang ang pagitan. Kung nasa bahay siya, isang hakbang ko lang ay malalaman ko na. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Isang taon na ang nakalipas. Isang gabi, sinabi ni Rico na kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya para tapusin ang isang disenyo. Nang umuwi siya, naamoy ko sa kotse niya ang isang kakaibang pabango ng babae. Paliwanag niya, natapunan daw siya ng pabango ng isang katrabaho nang sumabay ito sa kanya. Pinili kong maniwala. Mula noon, palihim kong in-upgrade ang aming security system. Ako ang nagtatag ng tech company na si Nagtech, kaya hindi mahirap para sa akin ang magdisenyo ng sarili naming camera system. Minsan, pabirong sinabi ni Rico na ginagawa kong command center ang aming bahay. Hindi ko sinabi sa kanya na ang tiwalang minsan nang nabasag ay hindi na maibabalik pa sa dati. I-send mo sa akin ang address. Natigilan si Katrina. Pupunta ka talaga rito? O gusto mo kunan ko muna ng litrato? Hindi na kailangan. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Pero wag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Tiningnan ko ang lalaki sa screen. Hindi ako pupunta roon para mag-eskandalo. Pupunta ako para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Ilang sandali pa. Natanggap ko ang lokasyon, kasama ang mga mensahe. Hihintayin kita sa bar counter. Kailangan mong magpakatatag. Ano man ang mangyari. Nandito lang ako para sa'yo. Binasa ko lahat, pero hindi ako sumagot. Pinalitan ko ang aking pantulog ng isang itim na power suit. At itinali ng maayos ang aking buhok. Sa salamin. Isang 35 taong gulang na babae ang tumingin pabalik sa akin. Walang bahid ng pagkagulat. 10 taon sa piling ni Rico ay hindi maikling panahon. Nagkakilala kami noong mga estudyante pa, sabay na umahon mula sa pinakamahihirap na araw. Ako ang nagpapatakbo ng isang kumpanyang may higit sa 300 empleyado. Siya naman ay head architect sa isang malaking construction conglomerate. Sa mata ng lahat, mayroon kaming isang perpektong pagsasama. Ngunit ngayong gabi, isang lalaking kamukha ng asawa ko ang nasa 2 lugar ng sabay.
Bumaba ako sa garahe at pinaandar ang kotseng regalo ni Rico noong nakaraang kaarawan ko. Bago umalis, muli kong binuksan ang kamera. Nakaupo pa rin siya sa kanyang opisina. Halos hindi nagbago ang posisyon. Bigla kong napansin ang isang detalye. Ang lapis sa blueprint ay nasa parehong pwesto at ang baso ng tubig ay hindi nabawasan. Ang papel na kani-kanina lang niya binuklat ay tila bumalik sa dating pahina. Inatras ko ang timeline. Tumagilid si Rico. Binuklat ang papel, nag-type ng 3 beses at hinimas ang kanyang noo. Pagkatapos ng 1 minuto at 20 segundo, ang serye ng mga kilos na iyon ay naulit ng halos eksakto. Isang mapanganib na pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi nawawala ang signal ng camera. Nagpe-play ito ng isang pre-recorded na video. Para makialam sa sistemang ako mismo ang sumulat, kailangang naiintindihan ng kalaban ang internal network structure. Alam ang ugali kong mag-check ng camera, at may sapat na oras para mag-install ng intermediate device. Hindi ito isang simpleng pangangaliwa. Ito ay isang patibong. Nagmaneho ako papalabas ng Forbes Park. Puno ng tanong ang aking isip. Kung ang lalaki sa bar ay si Rico, sino ang naghanda ng peking video? Kung aksidenteng nakita siya ni Katrina, bakit parang ensayado ang kanyang boses? Kung gusto nilang itago ang kanilang relasyon, bakit nila ako tinawagan para pumunta? Ang tanging sagot ay gusto nilang makita ko. Gusto nilang magalit ako, mawalan ng kontrol, at gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ako sa harap ng Paradiso Bar. Pagpasok ko sa salaming pinto, agad akong sinalubong ng mga ilaw na kulay lila at asul, amoy ng alak, at nakabibinging musika. Nag-text si Katrina. Nakaputing bestida ako. Nasa kaliwa ng bar counter. Nakikita mo na ba ako? Hindi ako agad tumingin sa direksyon niya. Tumayo ako sa isang madilim na sulok malapit sa pasukan. Pinagmamasdan ang buong lugar. Sa pinakasulok, isang lalaking nakaitim na polo ang nakaupo ng patagilid. Ang tindig, buhok, tangos ng ilong, at ang relo sa kanyang pulso ay nakakatakot na kahawig ni Rico. Isang babaeng nakapulang bestida ang nakadikit sa kanya. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Pumili ako ng isang mesang natatabunan ng isang palamuting haligi. Umorder ng mineral water. At tahimik na pinanood ang lalaking iyon na tumatawa. Bumubulong sa tainga ng babae. Mayabang ang ngiti niya. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa mukha ni Rico. Pero ang wedding ring sa kanyang daliri ay ang mismong disenyong ipinasadya ko. Kinuha ko ang aking telepono at sunod-sunod na kumuha ng litrato. Sakto namang lumingon ang babaeng nakapula. Ilang segundo lang siyang natanglawan ng ilaw, ngunit sapat na iyon para mapatigil ang tibok ng puso ko. Siya si Katarina, ang kakambal na kapatid ni Katrina. At ang business director na ako mismo, ang nag-promote sa kasalukuyang posisyon. Dahan-dahan akong lumingon sa bar counter. Nandoon pa rin si Katrina sa kanyang puting bestida. Puno ng pag-aalala ang mukha, at patuloy akong hinahanap sa gitna ng mga tao. Ang magkapatid na kambal ay nasa magkabilang dulo ng bar, habang ang lalaking kamukha ng asawa ko ay nasa gitna ng isang napakadetalyadong dula. Yumuko ako sa aking baso. Tinatago ang malamig na ngiti na sumilay sa aking mga labi. Gusto nilang pumunta ako rito para masaksihan ang isang pagtataksil, pero ang nakita ko ay hindi lang simpleng pagtataksil ito, ay isang deklarasyon ng giyera. Mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako maaaring umuwi bilang isang asawang naghihintay ng paliwanag. Kailangan kong bumalik bilang isang mangangaso. Hindi ako lumapit kay Katrina. At hindi ko rin hinarap si Katarina. Nag-text ako sa kaibigan ko na nahihirapan akong huminga at uuwi na. At hiniling na ipagpatuloy niya ang pagbabantay kay Rico. Wala pang 10 segundo. Sumagot si Katrina. Nasaan ka? Ihahatid na kita. Kaya ko na. Huwag mong hayaang mahalata ka nila. Tumingin ako sa bar counter. Nakayuko si Katrina sa kanyang telepono, bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Kasabay nito, bumulong si Katarina sa lalaking nakaitim na polo, tila nakatanggap ng isang senyas. Lumabas ako sa secondary exit. Sumakay sa kotse.
ngunit hindi agad umuwi. Tinawagan ko si Ben, ang head ng cybersecurity department ng kumpanya ko. Isa siya sa iilan na may access sa technical system na direktang nasa ilalim ko. Ben, pakicheck mo lang ang camera sa office sa bahay. Tingnan mo kung may pinalitang data mula 10 PM ngayong gabi. Hindi nagtanong si Ben. Bigyan mo ako ng 5 minuto, ma'am. Binuksan ko ulit ang mga litratong kinuha ko. Ang lalaki sa bar ay kamukha ni Rico, pero iba ang kanyang mga mata. Umiinom siya gamit ang kaliwang kamay, samantalang right-handed ang asawa ko. Gayunpaman, ang wedding ring at relos ay tunay. 5 minuto ang lumipas, tumawag ulit si Ben. Ma'am Althea, naputol ang camera feed ng 10 to 12 PM. May gumamit ng internal broadcasting device para mag-insert ng isang peking video na mahigit 1 oras at paulit-ulit na pinatakbo. Mahahanap ba ang pinagmulan ng intrusion? Direktang ginawa ang operasyon sa loob ng network ninyo. Ibig sabihin, dapat ay naka-install na ang device sa loob mismo ng bahay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Ang gumawa nito ay hindi lang alam ang password, kundi nakapasok na sa bahay ko at may sapat na oras para galawin ang central control unit. Huwag mong putulin ang koneksyon. Hayaan mong isipin nilang ligtas pa rin ang lahat. Palihim mong isave ang lahat ng data para sa akin. Naiintindihan ko, ma'am. Pagkababa ko ng telepono, nag-abiso ang kamera sa gate na may paggalaw. Isang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Bumaba si Rico. Nagmamadaling pumasok. 10 minuto later, bumalik sa normal ang kamera sa kanyang opisina. Lumitaw siya sa eksaktong pwesto sa peking video. Pinalitan ng bagong baso ng tubig at yumuko sa mesa na parang nagtrabaho buong gabi. Tiningnan ko ang screen. Kumirot ang puso ko. Ang lalaki sa bar ay hindi isang impostor. Siya mismo ang asawa ko. Ginamit niya ang peking video para gumawa ng alibi. Pagkatapos ay umuwi bago ako at nagpatuloy sa pag-arte. Bilang isang tapat na asawa, pag-uwi ko sa mansyon, natutulog si Rico sa kanyang mesa. Kumuha ako ng kumot at ipinatong sa kanyang balikat. Agad siyang nagising. Ang mga antuking mata ay perpektong inarte. Saan ka galing ng ganitong oras? Hindi ako makatulog kaya nag-drive ako sa may baybayin para magpahangin. Hinawakan niya ang kamay ko. Puno ng pag-aalala ang boses. Sa susunod, tawagan mo ako para samahan kita. Gabi na. Mag-isa ka lang. Hindi ako mapakali. Ngumiti ako, pero nanlalamig ang aking kalooban. Nagtrabaho ka buong gabi? Oo. Rush ang proyekto. Tiningnan ko ang relos sa kanyang kamay. Iyon mismo ang relos na nakita ko sa bar kanina. Nang pumasok si Rico sa banyo, kinuha ko ang kanyang telepono. Malinis ang call history. Walang kakaiba sa mga text. Ngunit sa isang photo folder na naka-password, nakakita ako ng isang litrato na kuha sa isang yate sa El Nido, Palawan. 3 taon na ang nakalipas. Yakap ni Rico si Katrina, at sa leeg nito ay may kwintas na may disenyong phoenix na hindi ko pa nakikita kailanman. Ipinadala ko ang litrato sa aking pribadong email at ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto. 3 taon. 3 taon na nila akong niloloko, habang araw-araw ay tumitingin sa aking mga mata. Tinatawag akong asawa at best friend. Huminto ang daloy ng tubig sa banyo. Binura ko ang lahat ng emosyon sa aking mukha. Mula ng gabing iyon, nagpasya akong hindi magtatanong kahit isang salita kay Rico. Gusto kong malaman kung sino pa ang nasa likod ng pangangaliwang ito at kung ano ang tunay nilang layunin. Sa sumunod na 3 araw, namuhay ako na parang walang alam. Sa umaga, ipinagtitimpla ko ng kape si Rico. Sa gabi, sabay kaming kumakain ng hapunan. Nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa mga disenyo at mga kathang-isip na meeting. Tuwing hahawakan niya ang kamay ko, kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas para hindi ito bawiin. Si Katrina naman ay perpektong gumanap bilang isang matapat na kaibigan. Panay ang text niya para kumustahin ako at palihim na binabanggit ang tungkol sa pakikipaghiwalay. Althea, wala pa akong matibay na ebidensya. Nakita mo na ng sarili mong mga mata
Anong ebidensya pa ang kailangan mo? Binasa ko ang text at naramdaman kong naiinip na siya. Gusto nilang gumawa ako ng eksena. Gusto nilang ako ang mag-initiate ng paghihiwalay bago pa ako makapag-imbestiga ng mas malalim. Sumagot ako, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Wala pa akong lakas ng loob. Agad akong sinuyo ni Katrina. Pero alam kong sa likod ng screen, nakangiti siya. Mula sa litrato sa yate, pinalaki ko ang kwintas na perlas ng karagatan sa leeg ni Katrina. Espesyal ang disenyo. Ang mga pakpak ay may maliliit na asul na bato. Ipinadala ko ang litrato sa aking personal assistant at pinahanap ang pinagmulan nito. Wala pang isang umaga, natanggap ko ang resulta. Ang kwintas ay isang limited edition, nagawa ng isang kilalang alahas sa Maynila. 12 piraso lang ang ginawa, at ang presyo 3 taon na ang nakalipas ay halos 1.3 milyong piso. Diretso akong pumunta sa tindahan. Tiningnan ng manager ang litrato at nag-aalangang sinabi, produkto nga po namin ito. Pero confidential po ang impormasyon ng kliyente. Ipinatong ko sa mesa ang aking VIP loyalty card. Hindi ko kailangan ng address o numero. Gusto ko lang kumpirmahin kung ang bumili ay may apelyidong kasama sa pangalan ni Rico. Pagkatapos ng ilang minutong pag-check, bumalik siya na may alanganing itsura. Totoo po, isang kliyente na nagngangalang Rico ang nag-order. Nagpalagay pa po siya ng letrang K sa likod ng pendant. Isang K na pwedeng idahilan ni Rico na para kay Katarina. Pero alam kong ang totoong may-ari nito ay si Katrina. Nanigas ang puso ko sa sakit, ngunit kalmado pa rin ang aking boses. Kamakailan ba? Bumalik siya rito? Opo. Kaka-order lang niya ng isang bracelet na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 milyong piso. Bukas ng hapon niya kukunin. Agad kong naintindihan kung para kanino ang regalong iyon. Binili ko ang bracelet bago pa dumating si Rico at kasabay nito, humiling ako sa tindahan na maghanda ng kaparehong kahon pero walang laman. Kinabukasan ng hapon, tinawagan ko si Katrina sa isang pamilyar na coffee shop. Pagkaupo pa lang niya, hinawakan na niya ang kamay ko. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Pumayat ka. May ginawa na naman ba sa'yo si Rico? Itinulak ko ang kahon ng alahas sa kanya. Sa susunod na linggo na ang birthday mo, ito ang regalo ko. Tiningnan ni Katrina ang logo sa kahon at kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Naku, ang mahal nito. Magkaibigan tayo, di ba? Binuksan niya ang kahon. Nang makitang walang laman, agad na nanigas ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinitigan ko siya sa mata. 3 taon na ang nakalipas. Noong binigay sa iyo ni Rico ang kwintas na perlas ng karagatan, ganito rin ba ang kahon? Namutla si Katrina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At halos mahulog ang kahon. Althea, anong sinasabi mo? Akmang ilalapag ko na ang litrato sa yate nang biglang bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Rico. May hawak na kaparehong kahon ng alahas. Sa likod niya ay si Katarina. Natigilan si Rico nang makita ako. Ang kahon ng alahas sa kanyang kamay ay biglang naging nakakasilaw sa ilalim ng ilaw ng coffee shop. Si Katarina sa likod niya ay natigilan din, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ate Althea, bakit nandito ka rin? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang si Rico. Sino ang bibigyan mo ng regalo sa kaarawan? Ang kanyang mga mata ay dumaan sa walang lamang kahon sa harap ni Katrina. Sa isang napakaikling sandali, nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng lalaking kasama ko sa loob ng 10 taon. Ipinatong ni Rico ang hawak niyang kahon sa mesa. Nagpatulong ako kay Katarina na pumili ng regalo para sa ate niya. Hindi ko naman akalain na nakapaghanda ka na rin. Isang paliwanag na mukhang kapani-paniwala, kung hindi ko lang alam na siya mismo ang nag-order ng bracelet na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 milyon. Agad na sumabat si Katrina. Oo nga, birthday ko sa susunod na linggo. Parang kapatid na rin ang turing sa akin ni Rico kaya binilhan niya ako ng regalo. Huwag kang mag-isip ng iba. Tiningnan ko ang 3 tao sa harap ko. Isang asawa, isang best friend,
at isang empleyadong buong puso kong tinulungan. Ang kanilang pagsasabuatan ay napaka-natural, na tila sanay na nilang gawin ang eksenang ito. Kinuha ko ang kahon ni Rico at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay isang bracelet na may mga asul na diamante. Ngunit hindi ito ang tunay na alahas na binili ko. Ito ay isang murang replika na mabilis na inihanda para pamalit. Patunay na alam nilang nawawala na ang tunay na regalo. Pumunta si Rico sa tindahan. Na lamang may iba nang nakabili ng bracelet. Kaya't agad siyang naghanap ng kapareho. Para ituloy ang plano. Tumingin ako. Nagkunwaring nalilito. Nagtatanong lang naman ako tungkol sa kwintas sa litrato. Bakit kayo kinakabahan? Ipinatong ko ang litrato. Mula sa yate sa mesa. Yumuko si Katrina para tingnan ito. Ang takot sa kanyang mga mata ay lumitaw lamang ng 1 segundo bago napalitan ng sakit. Pagdududahan mo ako dahil lang sa isang litrato? Kasama natin ang buong grupo noon. Inalalayan lang ako ni Rico. Dahil malakas ang alon, nandun ka rin naman. Alam kong nagsisinungaling siya. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ako nakapunta sa Palawan. Ngunit hinawakan ko pa rin ang aking ulo at pilit na pinanginginig ang aking boses. Hindi ko na matandaan. Ang gulo ng isip ko nitong mga nakaraang araw. Agad na umupo si Rico sa tabi ko. Hinawakan ang aking balikat. Althea, sobrang stress ka lang. Uwi na tayo. Hinayaan kong alalayan niya akong tumayo. Bago umalis, tiningnan ko si Katrina na may nasasaktang tingin. Sorry. Siguro nag-isip lang ako ng sobra. Nakahinga siya ng maluwag. Lumapit at niyakap ako. Magkaibigan tayo. Hindi kita masisisi. Ngumiti ako sa yakap niya. Ngunit ang mata ko ay diretso sa mata ni Katarina. Palihim siyang nagte-text sa ilalim ng mesa. Agad na nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Rico. Habang pauwi, panay ang pagmamasid niya sa akin. Talaga bang hindi mo naaalala ang biyahe sa Palawan? Sumandal ako sa bintana. Dahan-dahang umiling. Madalas akong makalimot nitong huli. Minsan, hindi ko na alam kung anong mga dokumento ang pinipirmahan ko. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Rico. Alam kong naibigay ko sa kanila ang hinihintay nila. Isang senyales na ako'y bumibigay na at nawawalan ng kontrol sa kumpanya. Nang gabing iyon, nagpadala si Ben ng isang audio recording mula sa isang kakaibang device sa aming bahay. Malinaw ang boses ni Katarina. Nagsisimula na siyang magduda. Kailangan nating bilisan ang plano bago ang stockholders meeting sa susunod na linggo. Sumunod ang boses ni Rico. Hayaan mo siyang maniwala na nawawala na siya sa sarili. Kapag pumirma na si Althea sa power of attorney, tapos na ang lahat. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Hindi lang pala annulment ang gusto nila. Gusto rin nila ang kumpanya ko. Kinabukasan, si Rico na mismo ang nag-alok. Nadalhin ako sa ospital para magpa-check up. Sabi niya, madalas daw akong hindi makatulog, makalimutin, at may mga senyales ng matinding stress. Alam kong ito ang susunod na hakbang sa kanilang plano. Kung makakakuha sila ng medical record na nagpapatunay na hindi stable ang aking isip, madali nilang makukumbinsi ang board of directors na hindi na ako karapat-dapat mamuno. Sumandal ako sa kanyang balikat. Nagkunwaring pagod. Nararamdaman ko ring hindi ako okay. Minsan, 3 beses ko nang binabasa ang isang kontrata, pero hindi ko pa rin matandaan ang nilalaman. Marahang hinigpitan ni Rico ang hawak sa aking kamay. Huwag kang mag-alala. Lagi akong nandito para sa'yo. Ang malambing na salitang iyon ay nagpalamig sa aking puso. Minsan, naniwala akong siya ang taong poprotekta sa akin habang buhay. Hindi ko akalain na siya pala ang magtutulak sa akin sa pinakamalalim na bangin. Sa ospital, sinabi lang ng doktor na kulang ako sa tulog at bahagyang nanghihina. Paglabas namin sa klinika, palihim siyang bumalik sa doktor. Hindi alam na may pinasunod na akong tao mula kay Ben. Nang hapong iyon, nag-ulat ang legal assistant ng kumpanya na nakipag-ugnayan si Rico sa isang abogadong dalubhasa sa property disputes at corporate representation. Lalong luminaw ang lahat. 3 araw bago ang stockholders meeting, nagdala si Katarina ng isang folder sa aking opisina. Ate Althea,
Ito ang mga dokumento para sa data center project sa Laguna. Pakipirmahan po, para umusad na. Binuklat ko ang bawat pahina. Ang simula ay tungkol nga sa proyekto. Ngunit sa gitna, ay may nakasingit na isang kasulatan ng kapangyarihan. Power of attorney. Kung pipirmahan ko, ibibigay ko kay Katarina ang karapatang magdesisyon sa mga mahahalagang transaksyon sa loob ng 6 na buwan. Ibinaba ko ang ballpen. Nagkunwaring hinihilot ang aking sentido. Pagod na ako. Hindi ko na mabasa. Markahan mo na lang ang mga kailangang pirmahan. Sumilay ang saya sa mga mata ni Katarina. Mabilis niyang nilagyan ng sticky notes ang bawat pwesto. Kasama na ang power of attorney. Kinuha ko ang ballpen, pumirma sa mga unang pahina, at sinadyang matapon ang baso ng tubig sa mga dokumento. Kumalat ang tinta. Nabasa ang mga papel. Pasensya na. Nanginginig ang kamay ko. Pilit tinago ni Katarina ang inis. Okay lang po. Ipiprint ko na lang ulit. Nang umalis siya, kinuha ko ang maliit na kamera na nakatago sa estante. Ang buong eksena ng pagpapalit ng papel ay naitala. Ben, ipadala mo ang kopya ng video sa ating abogado. Mula ngayon, subaybayan mo lahat ng data na kinukuha ni Katarina mula sa server. Ate Althea, natuklasan ko pong kinopya na niya ang listahan ng mga kliyente at ang disenyo ng bagong sistema. Kanino niya ipinapadala? Sa isang encrypted account na may pangalang Onyx. Hinihiling ng tatanggap na ibigay ang lahat ng data bago ang stockholders meeting. Tumingin ako sa lungsod mula sa bintana ng aking opisina. Ang nasa likod ng sabuatan ay hindi lang gustong paalisin ako sa kumpanya. Gusto niyang kunin ang teknolohiya ng Sinagtech bago pa man ito malugi. Nang gabing iyon, umuwi ako ng maaga. Naghanda si Rico ng isang masaganang hapunan at naglagay ng isang folder sa tabi ng mesa. Nagsalin siya ng alak para sa akin. Malambing ang boses. Pagod ka na. Magpahinga ka muna. Inihanda ko na ang power of attorney para tulungan kang pamahalaan ang mga ari-arian at shares mo. Kinuha ko ang folder at ngumiti. Sige, bukas ko pipirmahan. Hindi na itago ni Rico ang kanyang kagalakan. Ngunit hindi niya alam na bukas din ang araw na isasara ko ang bitag na inilatag ko para sa kanila. Kinabukasan, sinadya kong mahuli sa pagpasok sa kumpanya. Bago umalis ng bahay, sinabi ko kay Rico na kailangan ko pa ng oras para basahin ang power of attorney. Bahagya siyang sumimangot ngunit malambing pa ring niyakap ako. Huwag kang ma-pressure. Gusto ko lang namang tumulong. Mamayang gabi, pipirmahan ko. Ngumiti ako nang makita ang pagkainip sa kanyang mga mata. Pagdating ko sa opisina, naghihintay na si Ben sa server room. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na folder. Na-download na ni Katarina ang halos lahat ng data ng Laguna Project. Pero ang mas nakakabahala, hindi niya ito direktang ipinapadala kay Onyx. May isang middleman server na pag-aari ng Apex Corporation. Kilala ko ang Apex. Iyon ang kalabang kumpanya na 3 beses nang sinubukang bilhin ang Sinagtech. Ngunit laging tinatanggihan ko. Ang presidente nila ay si Mr. De Leon, na minsan nang nagsabing hindi kayang manatili ng isang babae sa tuktok ng tech industry. May ebidensya ba na direktang sangkot si Mr. De Leon? Hindi pa sapat. Pero si Onyx ay nag-set ng meeting para kay Katarina sa isang restaurant sa Makati ngayong gabi. Agad akong nagdesisyon. Hahayaan ko siyang pumunta. Kung huhulihin ko si Katarina ng maaga, buburahin ng nasa likod niya ang lahat ng bakas. Kailangan kong makita ang buong kamay na nagpapatakbo ng dulaang ito. Nang hapong iyon, nagpatawag ako ng executive meeting. Sa gitna ng pulong, sinadya kong magkamali ng basa sa mga numero. Makalimutan ang pangalan ng isang stockholder. At biglang humingi ng paumanhin. Dahil sa sakit ng ulo, agad na lumitaw ang mga nag-aalalang tingin. Lumapit si Katarina para alalayan ako. Puno ng pag-aalala ang boses. Magpahinga na po kayo, Ate Althea. Hayaan niyo na po sa akin ang mga gawain dito. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa'yo lang ako nagtitiwala. Bahagyang gumalaw ang gilid ng labi ni Katarina. Akala niya'y nanalo na siya. Gabi.
Si Ben at ako ay nasa isang kotse sa tapat ng restaurant. Ang kamera mula sa aming tauhan ay nagpapadala ng live feed. Pumasok si Katarina sa isang private room sa ikalawang palapag. 10 minuto ang lumipas. Dumating din si Rico. Ang huling dumating ay hindi si Mr. De Leon, kundi ang kanyang personal na abogado, si Attorney Reyes. Putol-putol ang naririnig naming usapan. Ako, bukas pirmahan ang power of attorney. Shares ni Althea. Dapat kumpleto ang data bago ang meeting. At narinig ng malinaw ang boses ni Rico. Kapag nawalan na siya ng karapatang mamahala, magfa-file ako ng annulment. Pero bago pa mangyari yun, idedeklara nating wala na siyang kakayahang mag-isip ng matino. Kaya ako bilang asawa, ang legal na hahawak ng lahat ng conjugal properties at shares sa kumpanya. Tumawa si Katarina. Huwag mong kalimutan ang parte naming magkapatid. Malamig na sumagot si Attorney Reyes. Magbabayad lang si Mr. De Leon kapag matagumpay na nailipat ang proyekto. Kung mabigo, lahat tayo ang mananagot. Nanatili akong hindi gumagalaw. Pakiramdam ko'y may sumasakal sa puso ko. Hanggang sa huli, ang 10 taon naming pagsasama ay isang kalkulasyon lang pala ng ari-arian para kay Rico. Biglang itinuro ni Ben ang screen. Ma'am Althea, may pumasok sa computer natin. Nag-itim ang screen at lumitaw ang isang pulang text. Huwag ka nang magpatuloy. Kasunod nito, nakatanggap ako ng isang litrato sa aking telepono, ang mismong kotse kung saan kami nakaparada. Nalaman ng taong may alias na Onyx ang aming presensya. Hindi pa ako nakakapag-utos na umalis nang lumabas si Rico mula sa restaurant. Tumayo siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Nakatingin diretso sa aming kotse. Wala nang bahid ng lambing ang kanyang mukha. Nagring ang telepono ko. Althea, sinusubaybayan mo ba ako? Humigpit ang hawak ko sa manibela. Alam kong ang pag-arte kong lugmok na ay natapos ng mas maaga sa inaasahan. Tiningnan ko si Rico sa pamamagitan ng salamin ng kotse. Mahigit 20 metro lang ang layo namin, ngunit ang lalaki sa ilalim ng ilaw ng poste ay biglang naging estranghero. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga. Anong ginagawa mo rito? Nanahimik si Rico ng ilang segundo bago tumawa ng malamig. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring umarte? Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kotse. Lumabas na rin si Katarina at si Attorney Reyes sa likod niya, pabulong na sinabi ni Ben. Ma'am Althea, dapat na tayong umalis. Nalock na ang computer. Baka sinusubaybayan na rin nila ang lokasyon natin. Hindi ko pinaandar ang makina. Ang pagtakas ngayon ay magpapatunay lang na wala pa akong sapat na ebidensya. Ibinaba ko ang bintana ng bahagya. Hindi kita sinusubaybayan. May kamiting lang akong kliyente malapit dito. Nagkataong nakita ko ang kotse mo. Huminto si Rico sa harap ng kotse. Matalim ang tingin. Sinong kliyente ang kasama ang head ng cybersecurity? Tiningnan ko si Ben at nagkunwaring nataranta na parang nahuli. Nagdududa ako sa'yo. Gusto ko lang malaman kung anong relasyon ninyo ni Katarina. Nagkrus ng braso si Katarina. Puno ng paghamak ang mukha. Pinapasubaybayan mo ang empleyado mo dahil lang sa selos? Kung malalaman ito ng board of directors, ano na lang ang iisipin nila? Yumuko ako. Para itago ng buhok ko ang aking mga mata. Wala akong pakialam kung anong isipin nila. Binuksan ni Rico ang pinto ng kotse. Hinawakan ang aking pulso. Ngunit hindi masyadong mahigpit. Sa bahay na tayo mag-usap. Binawi ko ang aking kamay. Ayokong sumabay sa'yo. Halata na ang pagkainip sa kanyang mukha. Althea, may problema ka sa isip. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Bawat salita niya ay kalkulado. Gusto niyang marinig ni Ben. Gusto niyang magkaroon ng isa pang testigo na ako ay nag-iilusyon at wala sa kontrol. Dahan-dahan akong bumaba ng kotse. Sinadyang maging alanganin ng tindig. Sige, uuwi ako. Pero bukas, hindi ako dadalo sa stockholders meeting. Sabay-sabay na nagbago ang tingin ng tatlong nasa harap ko. Unang nagsalita si Attorney Reyes. Kung hindi maganda ang iyong kalusugan, maaari ka lang mag-authorize sa isang kamag-anak o sa isang mataas na opisyal. Tiningnan ko si Rico.
Pagod ang boses. Dalhin mo ang mga papeles sa opisina bukas ng umaga. Pipirmahan ko. Nawala ang tensyon sa kanyang mukha. Gusto ko lang namang magpahinga ka. Sumakay ako sa kotse ni Rico at hinayaan si Ben na i-drive ang isa pa. Bago siya umalis, tiningnan niya ako na parang may gustong itanong. Ngunit tumango lang ako. Habang pauwi, ipinatong ni Rico ang kamay niya sa aking tuhod. Althea, alam kong takot na takot ka. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi niya alam na habang sinasabi ko iyon, palihim kong binuksan ang recording device na nakatago sa aking kwintas. Pagdating sa bahay, tinimplahan ako ni Rico ng gatas at tiningnan hanggang maubos ko. Nagkunwari akong pagod at umakyat sa kwarto. Hating gabi, dahan-dahang nag-vibrate ang isa kong telepono sa ilalim ng unan. Mensahe mula kay Ben. Si Onyx ang kusang nakipag-ugnayan. Gusto ka raw niyang makausap ng personal. May hawak daw siyang ebidensya na sapat para ikulong sina Rico at Katarina. Nasa ibaba ang lokasyon ng tagpuan. Isang lumang bodega sa tabi ng Ilog Pasig. 3:00 ng madaling araw. Tiningnan ko si Rico na mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay regular na parang hindi ako kailanman pinagtaksilan. Alam kong maaaring isa na namang patibong ang pagkikita na ito. Pero ito na rin siguro ang tanging pagkakataon ko para baliktarin ang sitwasyon. Nag-abang ako ng 10 minuto pa. Hinintay na maging stable ang paghinga ni Rico bago dahan-dahang bumangon. Bago umalis, ipinadala ko ang aking live location kay Ben at sinabing kung hindi ako mag-reply sa loob ng 10 minuto, tumawag na siya ng pulis. Ang lumang bodega ay malapit sa ilog. Madilim ang paligid, maliban sa isang aandap-andap na ilaw sa pintuan. Pagpasok ko, isang boses ng lalaki ang narinig ko mula sa likod ng mga kahon. Mas maaga ka sa inaasahan ko. Isang lalaking nasa 30s ang lumabas. Nakaitim na jacket, payat ang mukha, at ang mga mata ay laging nagmamasid. Ikaw si Onyx. Ang tunay kong pangalan ay Alex. Hindi ako lumapit. Ikaw ang tumulong sa kanila. Napasukin ang sistema ng bahay ko. Hindi itinanggi ni Alex. Binayaran ako para mag-install ng camera loop at burahin ang mga bakas. Pero nalaman kong hindi lang nila gustong papirmahin ka sa power of attorney. Ipinatong niya ang isang tablet sa isang kahon. Nasa screen ang kopya ng kontrata sa pagitan ni Katarina at ng Apex Corporation. Ayon sa kasunduan, ibibigay ni Katarina ang source code ng Laguna Project at ang listahan ng mga strategic clients kapalit ng 6 na milyong piso at isang managerial position kapag na-take over na ang Sinagtech. Binasa ko ang bawat pahina. Nanlamig ang aking mga palad. Ano ang makukuha ni Rico? 20% ng pera at ang pagmamay-ari ng mansyon ninyo. Hiniling din niya. Natulungan siya ni Mr. De Leon. Napilitin kang umalis sa board. Binuksan ni Alex ang isa pang audio recording. Malinaw ang boses ni Rico. Kapag pumirma na si Althea, agad nating ipapaalam na mayroon siyang mental instability. Ako ang hahawak ng kanyang shares habang nagpapagaling siya. Sumunod ang boses ni Katarina. Paano kung hindi siya pumirma? Sumagot si Attorney Reyes. Nakahanda na ang medical records at mga testimonya. Ang isang taong laging nag-iilusyon ng pangangaliwa ay hindi nakapani-paniwala. Humigpit ang hawak ko sa tablet. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Nanahimik si Alex saglit at kinuha mula sa bulsa ang litrato ng isang dalagitang nasa ospital. Kailangan ng kapatid ko ng operasyon sa puso. Nangako ang Apex na babayaran ito, pero bahagya lang ang ibinigay. Ngayong gabi, inutusan nila akong burahin lahat ng data at maglaho na. Magkano ang kailangan mo? Hindi lang pera ang kailangan ko. Kailangan ko ng proteksyon. Kung malaman ni Mr. De Leon na nagtaksil ako, mapapahamak ang kapatid ko. Tinitigan ko siya sa mata. Sasagutin ko ang gastos ng operasyon sa pamamagitan ng isang legal na kontrata. Kailangan mong ibigay ang lahat ng ebidensya sa aking abogado at sa mga awtoridad at maging testigo. Pagkatapos ng kaso, bibigyan kita ng pagkakataong magtrabaho ng legal, pero hindi kita babayaran para magpatuloy sa illegal na gawain. Matagal akong tinitigan ni Alex bago itinulak ang isang external drive. Nandito ang history ng mga bayaran,
recordings, at kopya ng data. Pero may isa ka pang kailangang malaman. Ano iyon? Ang nag-utos na subaybayan ka mula sa simula ay hindi si Katarina o ang asawa mo. Natigilan ako. Binuksan ni Alex ang isang video file. Ang lumitaw ay si Katrina. Nakaupo siya sa harap ni Mr. De Leon. Personal na ibinibigay ang diagram ng system ng kumpanya. Si Katrina pala ang utak ng lahat. Si Katarina ay sumusunod lang sa utos ng kapatid. Sakto namang may biglang prumeno na sasakyan sa labas at maraming ilaw ang tumama sa mga siwang ng pinto. Agad na pinatay ni Alex ang computer. Nandito na sila. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Katrina. Althea, hindi ka dapat pumunta dyan. Mabilis na itinago ni Alex ang drive sa loob ng kanyang jacket. At hinila ako sa likod ng mga kahon. May emergency exit sa likod. Mauna ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi kita iiwan. Kung mananatili ka, pareho tayong mahuhuli. Kailangang mailabas ang ebidensya. Malakas na itinulak ang pinto ng bodega. Maraming yabag ang umalingaw-ngaw. Narinig ko ang boses ni Katarina. Halubhugin ninyong mabuti. Huwag ninyong hayaang mailabas nila ang data. Ipinadala ko ang lokasyon kay Ben at tumakbo kami ni Alex papunta sa likurang pinto. Ngunit paglabas namin sa eskinita, nakita namin si Katrina na nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse. Wala na ang mahina niyang ekspresyon. Ang kanyang tingin ay malamig, kalmado, at nakakatakot. Althea, binigyan kita ng pagkakataong bumalik. Tiningnan ko ang babaeng kasama kong naghati sa huling balot ng pansit canton noong kapos kami. Ang babaeng umiyak sa araw ng kasal ko. Mas masakit pa ito kaysa sa pagtuklas sa panloloko ni Rico. 3 taon. Lahat ba ito ay plano mo? Ngumiti si Katrina. Hindi lang 3 taon. Mula pa noong pumasok si Katarina sa kumpanya mo, nagsimula na ang plano. Bakit? Dahil lagi mong nakukuha ang lahat. Pinakamataas na marka, perpektong asawa, matagumpay na kumpanya. Samantalang ako, gaano man ako magsumikap, laging best friend lang ni Althea. Kuyom ang aking mga kamao. Hindi kita kailanman minata, pero lagi mo akong tinitingnan na parang may utang na loob ako sa'yo. Lumapit si Katrina, puno ng galit ang boses. Binigyan mo ng trabaho ang kapatid ko, at akala mo, dapat kaming magpasalamat habang buhay? May kakayahan si Katarina, pero ang sabi lang ng lahat, inangat lang siya ni Althea. Tumayo si Alex sa harap ko. Paalisin mo na sila. Nakasave na ang data. Walang silbi ang gagawin ninyo. Ngumisi si Katrina. Akala mo ba? Hindi ko alam na nagtaksil ka. Ang kapatid mo ay inilipat na sa ibang ospital kagabi pa. Agad na nagbago ang mukha ni Alex. Anong ginawa mo sa kanya? Ibigay mo lang ang drive at magiging ligtas siya. Humakbang ako. Tinitigan si Katrina. Huwag mong idamay ang mga inosente. Gusto mo ba ang kumpanya? Ang shares? O pera? Sabihin mo lang sa akin. Gusto kong makita kang mawalan ng lahat. Ang mga salitang iyon ang sumira sa huling pag-asa ko. Sakto namang lumabas mula sa bodega si Katarina. Kasama ang 2 lalaki. Biglang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa malaking kalsada. Dumating si Ben kasama ang security team ng kumpanya at ang aking abogado. Agad na sumakay si Katrina sa kotse. Bago magsara ang pinto, tiningnan niya ako sa salamin. Ang stockholders meeting bukas ang magpapasya kung sino ang tunay na mawawala ng lahat. Humagibis ang kotse sa dilim. Nakatakas din si Katarina sa ibang direksyon. Tumawag si Alex sa ospital. Pagkatapos ng ilang minutong tensyon, nalaman niyang peking papeles lang ang ginamit sa paglipat sa kapatid niya. At ligtas pa rin ito. Hawak ko ang drive. Alam kong napilitang magpakita si Katrina pero hindi pa siya talo. Hawak pa rin niya ang ilang stockholders at ang peking medical records ko. Bukas ng umaga, kung hindi ko siya matatalo sa meeting, mag-iiba ng may-ari ang Sinagtech. 8:00 ng umaga. Puno na ang malaking conference room ng Sinagtech. Bukod sa mga miyembro ng board of directors, naroon din ang mga kinatawan ng investment funds, legal department, at ilang malalaking stockholders.
Pagpasok ko, lahat ng mapanuring tingin ay napunta sa akin. Si Rico ay nakaupo sa kanang bahagi ng mesa. Sa harap niya ang power of attorney na hindi ko pinirmahan. Si Katrina ay katabi ni Mr. De Leon. Nagsalita ang chairman of the board. Miss Althea, nakatanggap kami ng mungkahi na pag-aralan ang iyong kakayahang magpatuloy sa pamumuno. Ibinaba ko ang aking bag at umupo. Sino ang nagmungkahi? Tumayo si Rico. Puno ng pighati ang mukha. Ako. Pero nitong huli, si Althea ay hindi makatulog, makalimutin, nagdududa sa iba, at may mga desisyong hindi pangkaraniwan. Inilabas niya ang isang medical file. Sabi ng doktor, may mga senyales siya ng psychological disorder dahil sa sobrang trabaho. Tiningnan ko ang pirma sa conclusion. Hindi ito ang doktor na sumuri sa akin. Pumasok si Katarina. Dala ang mga basang dokumento. Nagkamali pa po ng pirma si Miss Althea sa mahahalagang papeles. Kung magpapatuloy siya sa pamumuno, maaaring malagay sa alanganin ng kumpanya. Isang matandang stockholder ang lumingon sa akin. Maari mo bang ipaliwanag? Hindi pa ako nakakasagot. Tumayo na si Katrina. Best friend ako ni Althea ng mahigit 10 taon. Masakit man sabihin, pero madalas na siyang tumawag sa akin ng hating gabi. Sinasabing ang asawa niya ay nasa 2 lugar ng sabay. Pinapasubaybayan niya ang mga empleyado at ina-access ang kanilang pribadong impormasyon. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Sa ilang minuto, ginawa nila akong isang babaeng paranoid, selosa, at wala nang kakayahang mamuno. Dahan-dahang nagsalita si Mr. De Leon. Handa ang Apex na tulungan ang Sinagtech sa panahong ito. Iminumungkahi naming pansamantalang suspendihin si Miss Althea bilang CEO at ibigay ang pamumuno kay Miss Katarina. Tumawa ako. Tapos na ba kayong magtanghal? Agad na tumahimik ang silid. Kinuha ko ang remote at binuksan ang malaking screen. Lumitaw ang video kung saan itinatago ni Katarina ang power of attorney sa gitna ng mga papeles. Agad na nagbago ang mukha niya. Sunod kong binuksan ang audio recording sa restaurant. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rico, Katarina, at Attorney Ray. Tumayo si Rico. Pinutol-putol na recording yan. Hindi ko sinabing ito na ang huling ebidensya. Ipinatong ko sa mesa ang kumpirmasyon mula sa ospital. Ang doktor na nakapirma sa file ay hindi ako kailanman sinuri at ang tunay kong resulta ay nagsasabing kulang lang ako sa tulog. Pumasok si Ben at ang abogado ng kumpanya. Dala ang ulat ng server access, history ng data copying, at ang lihim na kontrata ni Katarina sa Apex. Hinampas ni Mr. De Leon ang mesa. Sinisiraan mo ang kumpanya ko! Tinitigan ko siya. Paano mo ipapaliwanag ang 6 na milyong pisong inilipat sa isang middleman account para kay Katarina? Bumukas ang pinto. Pumasok si Alex, kasama ang 2 investigador. Ipinatong niya ang drive sa mesa. Ako ang inupahan para pasukin ang sistema ng bahay ni Miss Althea. Nasa loob nito ang utos ng paglilipat ng pera, mga email, at lahat ng usapan sa Apex. Nanigas ang lahat. Biglang tumayo si Katrina. Kinuha ang laptop ng isang stockholder para burahin ang data pero nakalock na ang screen. Tiningnan ko siya. Dahan-dahang nagsalita. Katrina, lahat ng data ay na-backup na at naipadala sa mga awtoridad bago pa magsimula ang meeting na ito. Sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Inutusan ng mga investigador ang lahat na manatili para isil ang mga gamit. Ang mga dating mapanuring tingin ay napalitan ng katahimikan. Tumatakbo si Katarina papunta sa pinto, ngunit hinarang ng security. Wala kayong karapatang pigilan ako. Isang investigador ang naglabas ng imbitasyon. Iniimbitahan ka naming makipagtulungan sa investigasyon ukol sa iligal na pag-access ng data at paglilipat ng trade secrets. Lumingon si Katarina kay Katrina. Takot ang mga mata. Sabi mo, inayos mo na ang lahat. Lahat ay napatingin kay Katrina. Nakatayo siya, namumutla, pero pilit na pinapanatili ang kalmado. Althea, akala mo ba yung mga recording mo ay sapat na para akusahan ako? Hindi pa tayo tapos. Hindi ko kailangang gawin iyon.
Ang mga investigador ang bahala. Sagot ko. At naglabas ng isa pang folder ang history ng transaksyon sa pagitan ni Katarina, at ng kumpanyang hawak ni Attorney Reyes. Agad na tumayo si Attorney Reyes. Legal services lang ang binigay ko. Wala akong alam sa tunay nilang layunin. Malamig na sinabi ni Alex. Ikaw ang nagbigay sa akin ng network diagram at nag-utos na gumawa ng peking access logs. Bawat usapan ay may electronic signature. Nangitim ang mukha ni Attorney Reyes. Si Rico ay nanatiling tulala. Nang kunin na ang kanyang telepono, tumayo siya at lumapit sa akin. Althea, kaya kong ipaliwanag. Umatras ako. Sa 10 taon, napakarami mong pagkakataon para magsabi ng totoo. Nagkamali lang ako. Hindi ko alam na ibebenta nila ang data. Mapait na tumawa si Katrina. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang nagbigay ng schedule, password ng safe, at sample signature ng asawa mo. Binalingan siya ni Rico. Nangako kang pansamantala lang siyang aalisin sa pwesto, at nangako ka namang pakakasalan mo ako pagkatapos ng annulment. Anong pinagkaiba natin? Nagbulungan ang lahat. Si Rico ay nasa gitna ng mga mapanghusgang tingin. Gumuho na ang kanyang perpektong imahe. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Hindi ko lang matanggap na lagi akong tinatawag na asawa ni Althea. Gaano man ako katagumpay. Sa mata nila, nasa likod mo lang ako. Nakinig ako. Hindi na masakit. Dahil sa pride mo, kaya mong gawin akong baliw. Nakawin ang kumpanya, at ipagbili ang pinaghirapan ng daan-daang empleyado. Hindi sumagot si Rico. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na pag-amin. Agad na bumoto ang board para suspendihin si Katarina at kanselahin ang mungkahi laban sa akin. Humingi ng paumanhin ang mga investor. Ngunit wala akong naramdamang tagumpay. Habang inaalis sina Rico, Katarina, Attorney Reyes at Mr. De Leon, nanatili si Katrina ng ilang sandali. Tiningnan niya ako nang may galit at desperasyon. Althea, nanalo ka. Pero nawalan ka ng asawa, ng best friend, at hindi ka na makakapagtiwala kaninuman. Tinitigan ko siya. Hindi. Nawalan lang ako ng mga taong hindi naman talaga naging tapat sa buhay ko. Nagsara ang pinto. Akala ko tapos na ang bagyo, ngunit biglang naglapag si Ben ng isang laptop. Ma'am Althea, bago malak ang access, na-activate ni Katarina ang remote data wipe. Ang backup server ng Laguna Project ay unti-unting sinisira. Sa screen, ang pulang progress bar ay nasa 63% na. Kung hindi mapipigilan, kahit mailigtas ko ang kumpanya, mawawala pa rin ang pinakamahalagang proyekto ko. Agad kaming tumakbo ni Ben at Alex sa data center. Ang progress bar ay nasa 70% na. Ikat lahat ng external connection. Umiling si Ben. Hindi pwede ma'am. Ang wipe command ay nasa loob na ng backup server. Kung biglang papatayin, masisira rin ang data na nire-restore. Umupo si Alex sa harap ng keyboard. Hindi kayang isulat ni Katarina ang program na to. Ito ang code na ginawa ko para kay Attorney Reyes. Pero binago nila para hindi ko ma-disable gamit ang lumang password. May paraan ba para pigilan? Meron. Pero kailangan nating hanapin ang main control key. Nasa device ito nang nag-activate. Nasa mga investigador na ang gamit ni Katarina. Pero nagpapatuloy ang pagbura. Ibig sabihin, may iba siyang ginamit. Bigla kong naalala ang peking bracelet na dala ni Rico. Ang ilalim ng kahon ay mas makapal kaysa karaniwan. Pinahanap ko ito. 5 minuto. Dinala ang kahon. Sa ilalim ng sapin ay isang maliit na signal device. Ikinabit ito ni Alex. Ito na nga, 86% na ang progress bar. Walang nagsasalita. Narinig ko lang ang ugong ng mga server at ang sarili kong tibok ng puso. 60 segundo bago ang permanenteng pagbura. Sabi ng isang warning. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Ben. Kung hindi natin ito maililigtas, huwag mong subukang i-break ang lock. Sabi ko kay Alex. I-redirect mo ang delete command sa isang dummy server. Tumingin siya sa akin at agad na naintindihan.
3 buwan na ang nakalipas. Nagpagawa ako ng isang simulation environment para sa testing. Pareho ang structure, pero walang laman. Sa huling segundo, binago ni Alex ang path. Kumurap ang screen, umabot sa 100% ang bar, at lumitaw ang complete. Huminga ng malalim si Ben. Nailigtas natin, Ma'am Althea. Napasandal ako, basang-basa ng pawis. Ngunit tumakbo ang aming communications assistant. Ma'am Althea, may kumakalat na video online na nagsasabing pinasubaybayan niyo ang asawa niyo, nagbayad ng hacker, at gumawa ng ebidensya para makuha ang lahat ng ari-arian. Binuksan ko ang telepono. Sa loob ng kalahating oras, daan-daang libo na ang views ng video. Ang nag-post ay anonymous, pero sa dulo, lumitaw si Katrina. Umiiyak. Natatakot ako na gagamitin ni Althea ang pera at kapangyarihan niya para patahimikin kaming lahat. Naintindihan ko. Ang huling tira niya ay hindi sa data. Gusto niyang sirain ang reputasyon at tiwalang binuo ko. Sa loob ng 10 taon, mas mabilis kumalat ang video ni Katrina kaysa sa anumang press release. Libo-libong komento ang bumatikos sa akin. Tumawag ang mga partner. 2 malaking kliyente ang pansamantalang huminto. Sa pagpirma, gusto ng PR team na maglabas ng pagtanggi. Ngunit umiling ako, lalo lang nilang iisipin na may tinatago tayo. Ano pong plano nyo? Tanong ni Ben. Ilalabas ko ang katotohanan, pero hindi ko gagawing personal na away. Inutusan ko ang legal team na ihanda lahat ng ebidensyang pwedeng ilabas sa publiko. Kinahapunan, nagpatawag ako ng press conference. Puno ang hall ng mga reporter. Totoo po bang umupa kayo ng hacker para subaybayan ang asawa ninyo? Tanong ng isa. Umupa ako ng security expert para i-check ang sarili kong sistema matapos itong makompromise. Ang taong sangkot ay kusang loob na nakikipagtulungan sa mga awtoridad, sabi ni Miss Katrina. Gumawa kayo ng ebidensya para makuha ang lahat ng ari-arian sa annulment. Binuksan ko ang screen. Lumabas ang mga bank report, server logs, at ang lihim na kontrata. Hindi na ito usapin ng kasal. Ito ay pagnanakaw ng data, pamimeke ng dokumento, at sabuatan para sa corporate espionage. Nag-ingay ang hall. Hindi ko ipinakita ang mga pribadong litrato ni Rico at Katrina. Ang ipinarinig ko lang ay ang usapan nila kung paano ako gagawing baliw sa papel. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rico. Kapag pumirma na siya, sasabihin nating hindi stable ang isip niya. Hindi ko hinihiling na paniwalaan ninyo ako dahil ako ang asawang pinagtaksilan. Hinihiling kong husgahan ninyo batay sa ebidensya. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok ang nanay ni Rico, haggard ang mukha. Lumapit siya sa stage at biglang lumuhod sa harap ko. Althea, iligtas mo si Rico. Nagkamali lang siya. Itinayo ko siya. Tita, tumayo po kayo. Ang batas na po ang magpapasya. Humagulgol siya. 10 taon mo siyang asawa. Hindi mo pwedeng talikuran. Tiningnan ko ang babaeng tumawag sa aking anak. Puno ng pait ang puso ko. Dahil po 10 taon kaming nagsama, alam ko kung gaano karaming pagkakataon ang meron siya. Para tumigil. Natapos ang press con. Tumawag ulit ang mga partner. Humihingi ng paumanhin. Ngunit paglabas ko, sinabi ng abogado ko na nawawala si Katrina. Ang huling kita sa kanya ay papunta sa dating bahay namin ni Rico. Nandoon pa ang orihinal na kasunduan sa ari-arian at ang pinaka-secure na access key ng Sinagtech. Agad akong bumalik. Hindi pa tapos si Katrina. Pagdating ko, bukas ang gate. Naka-on ang ilaw, pero patay lahat ng kamera. Tinawagan ko si Ben na ilock ang high-level access key at ipinaalam ang lokasyon ko sa mga awtoridad. Huwag po kayong pumasok mag-isa. Pipigilan ko lang siya. Papunta na kayo. Pumasok ako sa tahanang dati kong itinuring na akin. Sa sahig, nakakalat ang mga wedding picture na tinanggal sa frame. Nakaupo si Katrina sa gitna. Sa harap niya ay isang laptop, ang kasunduan, at ang itim na access key. Ngumiti siya. Dumating ka pa ring mag-isa. Ganyan ka talaga kakumpiyansa. Itinaas niya ang key.
Gamit ito, mabubuksan pa rin ng Apex ang data. Walang silbi ang mga ebidensya mo. Kailangan niya ng aking biometrics. Hindi mo magagamit, pero ikaw, kaya mo. Itinulak niya sa akin ang kasunduan. Kailangan kong ilipat ang malaking bahagi ng aking shares, kapalit ng key. Talo ka na. Bakit ka pa nagpupumilit na wala ang ngiti niya? Dahil ayokong matalo sa'yo ulit. Lagi kang una. Sa eskwela, sa negosyo, sa pag-ibig. Kailangan kong magpanggap na mabuting kaibigan para lang mabuhay sa anino mo. Naramdaman kong nag-init ang mga mata ko. Pamilya ang turing ko sa'yo. Nang magkasakit ang nanay mo, ako ang gumastos. Nang mawalan ng trabaho si Katarina, ako ang tumulong. Lahat ba yon ay insulto sa'yo? Oo. Dahil sa bawat tulong mo, naaalala kong mas mababa ako sa'yo. Binuksan niya ang laptop na may 5 minutong countdown. Kung hindi ko i-activate ang key, lahat ng peking impormasyon ay ipapadala sa mga international clients. Lumapit ako. Sige, bubuksan ko. Inilagay ko ang daliri ko. Ngunit imbes na ang karaniwang pang-access, ang ginamit ko ay ang aking hintuturo na nakaset bilang emergency lockdown trigger. Nag-blue ang screen. Ang data sa key ay na-lock. At ang lokasyon at history ay direktang naipadala sa server. Napagtanto niyang naloko siya. Ginawa kong huling ebidensya ang panakot mo. Sa labas, dumating na ang mga sasakyan. Si Ben, ang abogado, at mga investigador. Tumingin si Katrina sa paligid. Desperado. Binitawan niya ang key. Kung hindi kita tinawagan noon sa bar, baka iba ang nangyari. Umiling ako. Hindi. Natapos na ang lahat noong pinili mong magtaksil. Habang inilalabas siya, lumingon siya sa huling pagkakataon. Blanko ang mga mata. Naiwan akong mag-isa, sa gitna ng mga lumang litrato. Tinanggal ko ang wedding ring ko. Ipinatong sa isang frame. At tumalikod. Bukas, magfa-file ako ng annulment. Ngunit bago ako makapagsimula muli, kailangan ko pang harapin ang tanong. Pagkatapos ng lahat, makakapagtiwala pa ba ako? 6 na buwan ang lumipas, dumaan ang paglilitis. Naging malinaw ang lahat. Nahatulan sina Katrina at Katarina sa pagnanakaw ng trade secrets. Si Mr. De Leon at Attorney Reyes ay may pananagutan din. Si Rico, payat at lupaypay, ay tumingin sa akin. Althea, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Gusto ko lang itanong, sa 10 taon, minahal mo ba talaga ako? Tiningnan ko ang lalaking minsang naging mundo ko. Wala nang galit, tanging katahimikan. Minahal kita ng buong puso. Kaya sobrang sakit ng pagtataksil mo. Pero ang pagmamahal ko ay hindi dahilan para makatakas ka sa responsibilidad mo. Natapos ang paglilitis. Hindi ako lumingon. Natapos din ang annulment. Ibinenta ko ang mansyon at lumipat sa isang mas maliit na apartment sa tabi ng ilog. Nakabangon ang sinagtek. Si Ben ay naging Chief Information Security Officer na. Si Alex, matapos maging testigo, ay binigyan ko ng legal na trabaho. Matagumpay ang operasyon ng kanyang kapatid. Isang hapon, inilapag ni Ben ang huling report. Ma'am Althea, tapos na ang bagong sistema. Anong gusto ninyong ipangalan? Nag-isip ako. Tawagin nating Bukang Liwayway. Dahil pagkatapos ng gabi, may bagong araw? Ngumiti ako. Hindi. Dahil hindi pwedeng mabuhay ang tao sa pagdududa. Ang sistemang ito ay para protektahan ang katotohanan, hindi para katakutan natin ang isa't isa. Sa huli, naintindihan ko na, ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan. Ang pagiging matatag ay kahit durog ang puso mo, may sapat ka pa ring lakas para bumangon, harapin ang katotohanan, at hindi hahayaang gawin kang ibang tao ng poot.